Fajardo. Ayan. Salamat po sa inyong pagpunta. Excited na ako. Excited na rin po ba kayo? Amen. Excited tayong lahat sa ating guest speaker for today. Ayan. So, bigyan ko lang po kayo ng very quick background ng ating speaker. Siya po ay married to Glenn and have 2 kids. Pag sinabi ko kasi yung name ng wife niya, alam na this. So later na lang yun. So ang anak po nila ay si Marla May and Jomar. Yan. Pero alam ko to, kilala ko to, Balong. Si Balong. And have wonderful 3 grandchildren. Yan. Nag-aral din po ang ating speaker sa Technological Institute of Philippines or TIP. Took up mechanical engineering. At nag-work din po siya sa Coca-Cola. Ayan. Cola at advertising section. At work for 3 years at Middle East Municipality of Riyadh. Ayan. As heavy equipment mechanic. And now, iba na po ang kanyang trabaho. Ang trabaho na po niya ay kay Lord. Siya na po ang head pastor of, nagsisimula ito sa letter M. Manila? Makati. Ayan. So, head pastor po siya na Matsudo, GCOB Matsudo Church. Ayan. And siya rin po ang district overseas of Osaichi District 1 and Assistant Mission 2 na JCOB National. Ang wife po niya, may pinasasabihin, ay walang iba kundi ang ating Pastora Ami Fujiwara. At, okay, so tatawagin ko na po, very close po sa akin yung ating mga pastors. Lahat naman po sila. Pero ito po si pastor na ating speaker today, ay sa kanila po ako tumulong nung ako po ay nasa 18-19 years old. Yan. So, tumutugtog po ako doon sa kanila sa JCOB Matsudo. Kaya malapit po din talaga sa akin ang ating pastor na ito, although lahat po sila malalapit sa akin. Kaya hindi ko na po patatagalin pa at alam kong excited na po ba ang lahat? Ayan, kaya tatawagin ko na po. Palakpakan po natin si Lord sa buhay ni Pastor Elmer Fujiwara. Bias lang sa magpakilala. Praise God. Pwede ba tayo kayong lahat? Tayo po muna yung manalangin. Hallelujah. Very short prayer. Hallelujah. Hallelujah. Father, bless your words and your servant today as we study your word. And Lord, hayaan mo po na reach ka sa aming kalagitnaan, Holy Spirit, in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Sige po. Tayo po yung maupo. Again, congratulations po sa Agape Church for 11th year anniversary. Kaya Bishop Dar, congratulations, Pastor Shoni, and sa Pogi at maganda nating mga pastor, Pastor Alex and Pastor Genesis. Palakpakan po muna natin ang Panginoon. Mapalakpakan ng gusto dahil sa kanilang ginagawa. Nakita naman natin yung kanilang kanilang growth. Kung titignan mo ako, nakailang baby na rin sila. From Makati, ngayon ay nanganganak sa Chiba, and they deserve to be honored sa kanilang ginagawa. Maraming salamat po sa inyong pagpapagal. And now,
ay we thank God dahil yung church na ito is a happy church. At very glorious pag nakita mo yung mga bata kanina, hindi na makasabay yung tugtog doon sa bata na sumasaya. Pero talagang very vibrant po ang church dito. So okay, hindi tayo magpapakatagal. I want to talk to you about yung pong ating topic from ordinary to extraordinary. Ang sabi nga po, extraordinary. Extraordinary. Alam nyo, life is so short to be unordinary. Napakaitli lang ng buhay. Huwag ka lang magharap na ganito lang ako, ordinary lang ako. Alam nyo, God wants, intended sa atin ng Panginoon talaga maging extraordinary. That from the very beginning, God created you extraordinary. Hindi ka naman create na Lord na ordinary pa lang. Kaya lang sa katagalan po, nakalimutan na wala sa atin yung magiging extraordinary at ang naiwan yung ordinaryo. Kaya pag tinitignan mo yung sarili mo, parang list lang ako eh. Ito lang ako eh, ordinaryo lang ako eh. Hindi ako pwedeng gamitin ng Panginoon kasi ordinaryo lang ako eh. At yung kwento na ating pag-aaralan ngayon. So, I believe there is no coincidence in the kingdom of God. Naririto ko ngayon kapatid because God wants to talk to you. And God wants to say to you, you are an extraordinary. Tignan mo yung katabi mo sa buhay. Ikaw daw yun. Ikaw daw. Extraordinary. Extraordinariness or is not based on our talent. Hindi naman siya nakabase sa talento mo. Hindi siya nakabase sa gandang lalaki mo. Hindi nakabase yan sa abilities mo. Maaring hindi ka katulad ni Pacquiao na pag sumunto, milyon ng kita. Pag ikaw sumunto, multa na, kulong ka pa. Pero extraordinary are not based on our ability. Hindi ito sa looks kasi pagkapalit to psychic to pastoral lang pagka sa looks ang basihan pagiging extraordinary. But rather God's created us being extraordinary. So gusto ng Diyos kapatid, bumalik ka sa original design mo. Sa original na pagkaka-create sa'yo ng Panginoon. Yun ang nais niya. And I believe kaya siguro ito yung team o yung paksa na napili ng Agaya Church. And also, kung napapansin ninyo, may mga pinopost bishop na sa Facebook niya, it's about giving warnings sa extraordinary na nangyayari sa ating kapaligiran. And especially sa bansang Israel. Do you know na itong month na ito, May 14, mark the 77th year anniversary ng rebirth ng Israel. Na noong May 14, few days ago, at sakop pa nito, yung 77th year anniversary ng Israel's rebirth or reborn. At alam natin yung ano na yan, na if you're going to study yung history, nag-ano po na yun, na mayroong mga nangyayari, o mayroong, sabi nga, 7 kasi is a full number or a perfect number of God. At may fullness, pag dumating yung fullness or yung time, there are signs, seasons na ipinapakita. At while studying yung binigay na ito yung team nila, at magandang pag-aralan ko ninyo yung Book of Gideon, the Calling of Gideons. And
wise na binanggit yung word na 7. 7 years, yung first verse ng chapter 6, 7 years na sila ay nasa ilalim ng depression or oppressions ng Midianites. And then sa verse 25, I would not mistake, the word again, the 7, is the 7 years ng dapat yung bulls na i-offer ni Gideon para ma-appease yung kanilang kasalanan. If we study yung word niya kasi, nag-pray kayo, tumawag kayo sa akin, tapos padala ko ng propeta, sabi ni Lord sa kanila, tapos di nyo naman ako sinunod. Ito yung in reason. And then yung calling ng Panginoon kay Gideon. So it's about the prophecy of Israel rebirth as a nation. Kaya magandang pag-aralan ninyo, buti na lang meron tayong watchman na nagpapaalala sa atin na there is going to be a shaking na the body of Christ God is going to shake para palalahanan na malapit na akong bumalik. Magpapaalala sa atin na ito nga ano na yan. Kaya nga yung date na ito, it serves yung ating spiritual alarm clock. Dapat awake tayo. We must be awake. God is calling us as a believer to awake, to remember what God has done, and to discern what is happening around us. And so, ito po yung panawagan sa atin to continue to watch, pray, observe, and at the same time, yung pong maging lagi po tayo maging handa. Maging handa. It is the alignment, agreed, yung date na ito ng spiritual steering. Ini-steer up yung ating spirit. I believe it is not a coincidence, but it is a convergence sa panahon natin. Maybe your time, sa iyong kapanahunan, sa iyong ito, na once again, heaven is open and showing us something na pagbukas yung windows of heaven and giving us, those who are alert, na maging lagi mapagbantay. That's why salamat tayo kay Bishop Dar, yung ating watchman na laging nagpo-post, nagpapaalala sa atin. So, but then, that's why itong na ito, it's about God is speaking not only to those who are capable, who are yung famous, who are qualified, but even to the least. God's love the humble person. Gusto nila gamitin yung mabababa lang, tingin nila sa sarili nila. At yun yung mababasa nating story, ano po natin mamaya. And sometimes, we overlook ourselves. Sometimes, akala mo hindi mo kayang galin o dalhin yung glory ng Panginoon. Sometimes, hindi mo alam, God's called you to be an extraordinary. At muli sabihin mo, ikaw yun, kapatid. Ikaw yun. Basahin natin yung ating text sa John chapter 6, verse 15 to 16. Pero sinama ko na yung verse 11 kasi nagsimula yung ano na yan. And kinuha ko po yung ano po ng the Passion Translation. Kasi baka wala raw tayong kapasyon. Verse 11, the angels of Yahweh came to the village of Ophrah and sat down under the oak tree that belonged to Joas, a man of the clan of Abiezer. His son Gideon was secretly threshing some wheat in a winepress so that the Midianites would not see him. Yahweh's angel suddenly appeared to Gideon and said, Yahweh's presence goes with you, man of fearless courage.
Alam natin yun sa King James, man of valor. And even sa NIV. And verse 13, sumagot si Gideon, sabi niya, me? Tingnan mo sarili mo. Ako? Gideon replied, but sir, if Yahweh is truly with us, why have all these troubles came to us? Where are all the miracles, the wonders that our fathers told us about when they say, did not Yahweh deliver us out of Egypt? But now Yahweh has abandoned us and put us under the power of the Midianites. Then Yahweh Himself faced Gideon. Tignan mo yung mukha, baka may kaharap ka na kapatid. And said, I am not sending you? Am I not sending you? With my presence, you have all you need. Go in the strength that you now have and rescue Israel from Midian power. Then, punta na tayo sa ating text. Sabi niya rito sa napili nila sa verse 15, Gideon said to him, ito na naman yung palusot ni Gideon. Sabi niya, but Lord, how could I ever rescue Israel? All the 1,000 in Manasseh, my clan is the weakest, and I am the least qualified in my family. Pero siyempre, hindi siya mananalo sa Panginoon. Verse 16, ang sabi diyan, Yahweh replied, my presence and my power will be with you. Believe me, Gideon, you will crush the Midianites as easily as if they were only one man. Hallelujah. Purihin po salita ng Panginoon. Ganda ng word ni Lord. No? Parang pag sa'yo sinabi yan talagang hindi ka babayang. Believe me! Sabi niya, believe me, Pastor Jude. Surely, you will crush the Midianites. Alam natin yung background ng istorya ng ano na yan. And we love yung story na yan. It's about the calling of Gideon. Yung Israel, they were under this pag-oppress sa kanila ng Midianite for 7 years because they're doing evil in the eyes of the Lord. So, we love the story ng from 30,000 to 10,000, 10,000, naging 300, tapos tinalo nila yung Midianites and the other nations na ang gamit lang ay trumpet, the torch, and the mace. And what will, again, yung sabi ko yung word na ito, nung pinag-aaralan ko din siya, may kaugnayan ka ito sa pinopost ni Bishop about the 77 year of rebirth of the nations. Kasi nga 2 times din siyang binanggit doon. Ano kaya sa na papasal nga ako nung 77 tapos 7, dalawang beses din binanggit yung 7 times dun sa kanilang napiling chapter. And then, let's study kung ikaw, tinatawag ka nila, maybe you are called to be a Gideon. Bakit? Kasi yung Gideon, ano natin, what is the name, yung meaning ng name ng Gideon? To cut off, taga-putol, taga-gibak. That's why sa chapter 7, winasak niya yung Asherah pole at yung sambahan nila kay Baal. Yung ano to. Maybe you have been here dahil naisabihin sa'yo ng Panginoon, you are Gideon. Panahon na. Wasakin mo na
yung sinasamba ng mga ninuno mo. Wasakin mo na. Pull it down, tear it down. That's the name of Gideon. Tagaputol. Kaya ka siguro nandito ngayon. Panahon na para putulin mo yung dating relasyon mo sa mundo. Yung dating relasyon noon ng buhay mo. Kung saan nakakabit ka pa rin doon. It's time to cut off. That's the name Gideon. The name Manasseh. Excuse me. I'm from the tribe of Manasseh. List ba si Manasseh? But the name Manasseh, ang ibig sabihin is, God makes me forget. Kaya siguro kaya pinaalalahanan siya ng Panginoon. Kasi si Joseph, nung pinanganak niya si Manasseh, sabi niya, God give me a son, and I will call him Manasseh because God took away all my faith. Manasseh. Kinalimutan ng lahat ng sakit. Ang problema sila, kinalimutan niya kung sino yung Diyos nila. We're just a least Manasseh. Baka ikaw ito ngayon, nakakala mo napakaliit mo at hindi ka pwedeng gamitin ng Panginoon nung tinatawag ka. Kapatid, we are here because God loves the humble. Tingnan mo yung katabi mo. Mahal ka ng Diyos. God loves the weak. God's love is small. Pag-akala mo, maliit lang ako. Mahina kami. Nais kang gamitin ng Panginoon. Ikaw, Gideon. Gideon think he is useless. And sometimes that's our problem. We think we are useless. Hindi naman kami pastor. Hindi kami extraordinary. Wala pa kaming anointing. But praise God. God loves you. God wants to call you. God wants to use you. God command kaliit. God loves to use the humble. Kaya tignan mo sa tabi mo, sabihin mo ulit, ikaw daw yun. Nais kang gamitin ng Panginoon. Nais kang nawagin ng Panginoon. So, punta po natin. Let's go to our first point. Tinawag ko siya sa verse 15, awakening the ordinary. Sabi kasi ni Gideon, sabi niya dyan, God said to him, but Lord, how could I ever rescue Israel? Of all the 1,000 in Manasseh, my clan is the weakest, and I am the least qualified in my family. Kaya siya tinawag para paalala sa kanila, Manasseh. Ako nga nagkalis ng mga pain ninyo. Kaya kita pinanganalan ng Manasseh. Inalis ko yung mga alalahanin ni Joseph. Inalis ko yung kanyang karamdaman, yung kanyang sakit. Pero ginamit niyang kahinaan yung Manasseh. And I believe God's to awaken si Gideon dahil nagkakaroon ng spiritual sleep even sa church. Nakakalimutan niya rin na you are under a covenant. Nakalimutan nila ng Israel is under ng covenant ng Panginoon. Kaya ginigising niya ang Israel. Kaya kapag naaalala ninyo itong liber ng Israel, kung paano, prophecy kasi ng lalo po sa Ezekiel, yung the regathering of the nations, yung mga buto, tapos biglang nabuhay. Nagkaroon ng hininga. I believe malaki yung kaugnayan ng ito, especially 2025, 77th anniversary ng rebirth ng Israel.
tinatawag niya yung church, man of valor, man of mighty strength, ang iglesia. Yeah, it's God's want to awaken the church. Nais niya tayong gisingin. Baka nakakatulog na raw yata ang iglesia. Kailangan talagang ligligin o yanigin. That is why yung first point na gusto kong kunin sa Ephesians chapter 5 verse 14, sabi niya dun sa ano po. Yan. Ano sabi niya? This is why it is said, wake up, sleepers, rise from the dead, and Christ will shine on you. Yan. Yanigin mo yung katabi mo. Gising ka daw. Bawal matulog ngayon. Sabi niya, at nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Kaya sinasabi, gumising ka. Ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. Sino na yung ginigising? Sino yung ginigising? That's natin po niya. Ginigising niya si Gideon. Nakakalimutan niya yung covenant sa kanila ng Panginoon. Nakakalimutan niya yung promise sa kanila ng Panginoon. They are a chosen nation. Israel. Sino yung ginigising? Number 1. Nawala po yung ating sikara na ba sikara? Number 1, ginigising niya po yung the lost. The lost. You know, nawa ba na? Naliligaw. Naliligaw. Mga wandering, stray, ligaw. Sad to say, maraming Kristiyano ligaw. Kaya magagalit. Born again na, Christian na, ligaw pa rin. Nakakilala na ng taming landas, naliligaw pa rin. Kristiyano na, pero ligaw pa rin. Proof! Pagdating ng linggo, hindi alam kung paano papunta ng church. Naliligaw pa rin. Every Sunday, parang laging lost. Hindi ko alam. Bakit pagka Sunday, parang may nabi naman, di ba? May Google Map na nga eh. Parang hindi alam yung papunta ng church. At minsan, nasasama pa rin sa daan ng mundo. Ligawin. Tignan mo katabi mo. Ligawin ba yan? Ba yung taong very attractive, ito pastor, ligawin ito. Meron naman yung pagkatanong, sabi naman, magbaliktad ka rin ng damit mo para hindi ka manigaw. Peace tayo. Pagbigay nyo na ako ngayon lang to. Bukas mabait na ulit ako. Hallelujah. Sabi ng Romans 13 verse 11 to 13, sabi niya, gawin ninyo ito. Sabi niya dyan, dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit ng malapit ngayon kaysa noong tayo'y unang sumampalataya sa Panginoon. Namamaalam ng gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng masasamang gawain at italaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kahalayan, kalaswaan,
at alitan at inggitan. Amen? Panahon na raw, magising tayo. Layuan na raw natin yung kasi talagang yung mga ligaw na ito minsan doon pa rin sa mundo na sasama. Hindi pa rin matagpuan. Alam naman yung nag-aantay yung mga kapatiran sa church. Hindi sila masaya pag wala ka doon, kapatid. Ayaw nga nilang masira ka. Ayaw niyang manatili kang ligaw. Dahil pag nasama ka, di ba, sabi nga lang yung isang kamatis, pag sinama mo sa bulok, mabubulok. Pero pwede bang hindi mabulok yung kamatis kahit masama siya sa mundo, sa mga bulok? Kahit nga isama mo isang linggo, isang buwan, pwede naman, di ba? Pagka na-process ka na, na-proseso ka na, pag-ketchup ka na, nasa bote ka na, may takip pa, silyado ka na ng Holy Spirit, kapatid. Yun ang tayo, di ba? Makihasalan ka doon, di ka mamubulok. Kasi do you hear yung excuses? Di ba may lagi natin narinig, pasensya na, tao lang. Hello, hindi ka ordinaryong tao lang. Extraordinary ka, may Kristo ka sa puso, silyado ka pa ng banal na Espiritu Santo, covered ka pa ng blood ni Jesus. You're an extraordinary. Kaya hindi ka na dapat, sabi sa atin, hindi ka na daw dapat namumuhay sa kadiliman. Kaya tayo doon? So, pinapaalalahanan, hindi ka na lost, hindi ka na ligaw. Number 2, ano pa yung pinapaalalahanan, gidigising, sabi niya yan. Lift it up. Ang lasing. Wow. Kala natin yung lasing, yung ano ng punang ng ganyan. Kinuha na ko lang sa siya meron po ng pero palabihan sa atin. Hindi, marami sa atin, hindi ka kami umiinom, pastor. Hindi ka umiinom, pero lasing ka naman sa mundo. Lasing ka naman ang maraming bagay dito sa mundo. Hindi mo nga maiwanan. Hello, kaya nga po sabi ng sa 1 Corinthians 15:33-34, sabi niya diyan, huwag kayong paluloko. Ang masamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. Magpakatino kayo at talikuran ninyo ang pagkakasala at ang iba sa inyo hindi kilala ang Diyos. Sinasabi ko ito upang mapahiya kayo. Ang sakit naman. Pero sabi mo, sino ba ito? Sinasabi ko ito para sabi upang mapahiya kayo. Magpakatino na raw kayo. Liquefied, kasi nga pag liquefied ka, nawawala ka sa